Hello guys, in this video po, tuturuan ko po kayo ng 5 Claude Code hacks for website building. Kahit hindi kayo masyadong techie o hindi kayo marunong mag-coding. So in this video, tuturuan ko kayo paano mag-build ng website na kagaya nito. Itong nakikita nyo na to. So yung parang professional website na ginawa ko para sa aking personal brand, and also gumawa rin ako ng professional looking website for my finance channel, no? So nakita nyo to. So, ginamitan ko lang po ito ng Claude Code. Pero hindi po ako nag-code. I don't know how to code. I don't know coding. Wala po akong alam doon. Pero in this video, matututunan nyo kung paano ko nagawa to, no, tong website na to. So, first of all, ano ba yung mga kailangan natin para ma-build yung website na kagaya nito? First of all, you need to install Visual Studio Code, no? Itong application na to, nakikita nyo sa screen, kailangan nyo tong i-install sa mga computer nyo. So, paano install to? So, punta lang po kayo sa Visual Studio Code or code.visualstudiocode.com, no? Punta lang kayo dito sa website na to at i-download nyo sa mga desktop nyo. So, kailangan nyo ng ganito, no? So, para makagamit. Kasi dito natin i-manage yung project natin. Dito natin gagawin yung website. So, pag na-install nyo na yan, punta lang po kayo sa extension and then puntahan nyo lang po, no, hanapin nyo po itong ang Claude Code for VS Code. So, extension, ito yung tatlong box na may diamond. Tapos type nyo lang po, Claude Code for VS Code, and then you install nyo. Pag na-install nyo na yan, lalabas na po itong talangka na to. Itong talangka na nakikita nyo to, si Claude Code. Lalabas na po yan, no? Dito tayo magpa-prompt later. So, kailangan po kasi natin itong si Claude Code kasi yan yung gagamitin natin para ma-build yung website. So, yan, yung isa sa mga kailangan natin. And also, kailangan po natin ng Claude Pro. Kailangan ng Claude Pro subscription. So, kung naka-free lang kayo sa Claude, hindi nyo po magagamit or magagawa tong project na to. So, kailangan pro user po kayo. So, ito yung isa sa mga kailangan nyo. And also, kailangan nyo rin po ng front-end design skill, no, na install sa computer nyo or sa Claude nyo. So, ito yung front-end design skill na to. So, huwag nyo na masyadong isipin to masyado kasi ito lang yung, sa madaling salita guys, ito yung skill na gagamitin natin para magmukhang professional yung website. Sa Claude kasi, meron siyang tinatawag guys na Claude skills, no? Si Claude kasi, yun yung ginagamit niya para ma-execute yung project ng tama, no? Para hindi siya mag-isip ng malala. Meron na siyang skill na naka-built-in, no? Panggawa ng website, panggawa ng accounting, lahat ng possible na trabaho for website, for accounting, for marketing, for SEO, meron siyang may kanya-kanyang skill at yung gagamitin natin for today's video is yung tinatawag natin na Claude skill for front-end design skill ni Claude. So, para ma-install natin yan sa computer nyo, kailangan nyo ng simple lang, no? Simple lang, no? Para ma-install niya. Ayan, napindot ko po yung FaceTime. Hindi nyo po kailangan ng FaceTime. So, kailangan lang po nito nating sundin to, no? So, nakalagay na to sa inyong computer. And also, yung step-by-step procedure, guys, gagawa ko ng step-by-step procedure. Type nyo lang po na Claude AI dyan po sa prompt, no? Prompt. Dyan po sa comment section, type nyo lang po yung Claude AI, no? At isa-send ko sa inyo yung step-by-step nitong video na to para magawa nyo to. So, yun, no? Para ma-install nyo to, itong, parang, ano ba? Parang parang hot na hot ka. Hindi, guys, medyo seryoso lang kasi yung topic. So, yun. Okay, anyways, to install this, kunyari, nasa macOS kayo, punta lang po kayo sa terminal nyo. Yung tawag natin na terminal. Lahat po ng macOS may terminal. So, pagbukas nyo ng terminal, ika-copy-paste nyo lang po itong, tawag dito, itong code na to, yung kulay pula. Kunyari, nasa macOS kayo, curl, itong ganito, yan, ka-copy-paste nyo lang dito sa terminal. Tawag dito, yung terminal natin, dito, ika-copy-paste nyo lang yan dyan. Tapos gagana na yan. So, bigyan natin kayo ng example. So, asa na ba yung code na yon? So, kunyari, dito sa akin, one time lang to guys gagawin sa pag nagawa nyo na kasi to sa project nyo to, lagi nang gagamitin ni Claude Code itong skill na na gagawin natin. So kailangan lang natin siya i-paste dito sa terminal. Sa mga naka-Windows user po, ang tawag po diyan is yung command nyo diyan, yung command app.
no? So, yan. Ngayon, di ba, pinaste ko lang siya dyan. So, makikita nyo, Claude Code successfully installed, no? So, nandyan na daw siya kasi yung sa akin kasi technically naka-install na pero kung first time nyo kailangan nyo gawin to para ma-install na itong Claude sa terminal nyo, no? Yung Claude Code para makapasok siya sa computer nyo. So, yon. And then, next is kailangan natin i-install yung front-end design. So, paano ba natin i-install yung front-end design skill? So, wala pong problema kasi kung na-install nyo na, di ba, meron na kayong Claude sa terminal nyo, iaano nyo lang po itong kokopyahin nyo lang po ito, yung nandito sa step by step natin, na ibibigay ko sa inyo, ikakopy nyo lang ito, no? Basta i-run nyo muna yung Claude nyo sa terminal. For example, Claude. So, kailangan, ayan, tumatakbo na siya. Kunyari, na-install nyo na. Pag na-install nyo na kasing Claude Code sa terminal, lalabas po ito. So, yan. And then, ipipaste nyo po itong plugin, no? Yan, plugin marketplace. And then, ikakopy nyo po itong plugin install front-end design. So, kakopy nyo. Ito muna, no? Una muna ito, i-enter nyo. I-enter nyo dito. And then, yung pangalawa, asa na yun? Notion. Pangalawa, then, ipipaste nyo siya dito para ma-install na agad doon sa Claude Code sa system yung skill na front-end design. So, hindi nyo na kailangan i-install to pa ulit-ulit. Isang beses lang sa lahat ng project nyo. Kaso nga lang, syempre ngayon, wala pa kayo. Pero yun nga, kailangan na nating i-install. No? Pagkatapos nyan, guys, naka-install na yan. No? Ayan, tapos na daw. Plugin front-end is already installed globally. Use plugin to manage existing plugin. So, yan na, naka-install na. Yan yung kailangan natin. And then, so, susunod naman na kailangan natin para magawa yung project is yung tinatawag nating Claude.md file. No? Yung pinag-aralan natin dun sa unang video natin ng Claude AI, di ba? Yung Claude.md file. So, ano ba yan? Yung Claude.md file, ito po yung system prompt na iraran ni Claude para magawa ng project yung tama. So, kunyari, meron na kayong VS Code. Ayan, dito, di ba, meron na kayong VS Code. Gagawa kayo ng folder. So, yan, gagawa tayo ng folder. New folder. Kunyari. Yan, gagawa kayo ng bagong folder. And then, ida-drag natin dito yung Claude.md file na tinasawag natin. No? Yung Claude.md file. System prompt yan, guys, na kapag nag-prompt kayo, yan yung unang babasahin ni Claude Code Agent. So, babasahin niya yung instructions na yon. So, asa na yon? Yeah. I-drag natin, hanapin natin yung Claude.md file natin. Wait lang, guys, ha. Siyempre, marami tayong file, eh. So, i-drag natin dito. Yan. Makikita nyo, guys. Yan. Ito yung tatawag natin ng Claude.md file. So, ito yung babasahin ni Claude Code. Yan, yung itong Claude Code na yan, yung talangka na yan. No? Pindutin nyo lang po yung parang orange sa taas para lumabas po yan. Yan yung babasahin niya na system prompt para magawa po itong website natin. No? Yan. Kita nyo yung nakalagay na dyan yung mga step by step. No? Yan. Always do first, invoke the front-end design. No? Yung front-end design skill na in-install natin kanina sa terminal, itong Claude.md, palagi niyang inuutusan si Claude Code Agent na basahin yan para magawa yung website natin ng tama. So, yun lang yun, guys. No? Huwag niyong masyadong dibdibin kung ano to. Basta ang gawin nyo, i-drag nyo lang dyan, no? Mag-comment kayo ng Claude AI. Ibibigay ko sa inyo lahat. Claude MD file, step by step, system prompt, whatever na kailangan nyo, no? Para magawa tong project na to. So, yan na. Meron na tayong Claude MD file. Wow! Woo! And then, nga po pala, kailangan po natin ng brand asset. No? Ano ba yung mga brand asset na yan? Guys, yung brand asset, asa na ba yung brand asset? Example po ng brand asset. Yung brand asset po, yung tinatawag nating mga logo. No? Yung, kung may brand na kayo, kunyari, meron na kayong brand, sa Chad brand asset. Open lang natin na. Ayan. Kunyari, yan, itong brand asset ko, ito yung sa akin eh. So, kailangan nyo ng brand asset. Yung logo nyo, ng brand nyo, and then yung tinatawag natin na
yung brand asset, no? Ano ba yung mga kulay ng brand nyo? Ano ba yung paniniwala ng brand nyo? So, kailangan nyo tong gawin para sa sarili nyo, no? Sa sarili nyong brand, kailangan nyo to kasi syempre, kailangan nyo ng logo, kailangan nyo ng mga ganito. Yung sa akin guys, pinagawa ko lang din yan kay Claude, no? Nagpagawa lang ako ng brand asset dyan sa Claude AI, dito sa Claude Chat, no? Nag-prompt lang ako dito, nagpagawa ako ng brand asset. So, ito yung pinagawa ko kahapon, no, na brand asset. So ayan, masyadong naglo-load siya. So pinram ko lang din yan, guys, no, para maka-generate ako ng kulay ng mga logo. Dito ko lang din yan ginawa kay Claude. So kailangan nyo i-provide sa sarili nyo yun kasi hindi ko na ituturo sa inyo yun, no. Bahala kasi requirement nyo yun, no. Kailangan makagawa kayo ng logo and then yung mga kulay ng brand nyo or yung tinatawag natin na brand palette. So, ang susunod natin gagawin is, gagawa tayo ng folder dyan, no? Brand assets. Nyari. Yan. And then, idadrag natin yung files. Doon sa folder, ayan, Chad logo. And then yung, yung Claude Code brand guidelines. So, yun yung ifa-follow po ni Claude. Yung kulay ko, ano ba yung paniniwala ng brand, yung font style. So, nandyan na rin, no? Nakapaloob dyan. So, yun, no? That is one of the things that you need. And also, we need a GitHub account, no? Itong GitHub account, punta lang po kayo sa github.com. Dito po natin ipapublish yung, pagtapos na po yung project, dito natin i-upload para po ma-upload natin siya as a website dito sa Vercel. Para pag dito sa Vercel, i-upload natin yung natin, yung dito natin siya i-deploy para magkaroon tayo ng website na ganito, na mahahanap natin sa internet, no? So, kailangan nyo lang po ng github.com account and yung tinatawag natin na vercel.com account. So, libre lang po yan, no? So, dyan natin gagawin. Pero mamaya makikita nyo naman yan kung paano natin gagawin. So, inunahan ko lang kayo, no? Ano ba yung kailangan natin. So, let's go back, no? Dito sa hack number 1. Yung hack number 1 po is si Claude.md file. Para makagawa tayo ng magandang website, kailangan natin ng tinatawag natin na system prompt na matibay-tibay na ginawa natin, na ginagamitan ng yung tawag natin na front-end skill, no? That is one first hack. Yung second hack, yung front-end design skill na in-install natin kanina dito sa terminal, na kung naaalala nyo, no? In-install natin siya dito kanina. So that's the second hack. Yung third hack is kailangan natin yung Claude.md file, gumagamit siya ng mga screenshot, no? Automatic na siyang gagamit ng screenshot later, no? So, bago ang lahat, simulan muna natin yung prompting. Ano ba? Masyado kang kinakabahan ka ba? Hindi guys, medyo kinakabahan lang talaga ako pag nagpe-present ng video. So, yeah, simulan na natin ang coding. So, huwag kayong mag-alala guys, kasi yung prompt, copy-paste na lang yan guys Ito, nagawa na natin, no? First prompt in the beginning, yan. Bibigay ko po sa inyo to. So, gagawin nyo lang, kokopyahin nyo, bibigay ko sa inyo. Yan, build me a modern and professional landing page for our community called AI Automation Society. Pero pwede nyong baguhin yan. YouTube marketing. For my personal brand for YouTube marketing AI. Charotero. Ayan. Kakopy ko lang yan, tapos ipipaste ko dito kay VS Code. Ayan, nawawala ako. Yan, VS Code. Paste nyo lang yan. And then guys, dahil na-upload natin yung brand assets natin dito sa VS Code yan, pwede natin yan guys i-mention. Here's my logo. Although babasahin naman niya yan, hahanapin niya yan, pero mas magandang i-mention nyo na. And then, yung brand guidelines, no, para mabasa niya na. And then, i-enter nyo lang yan, no. Pwede nyo na lang i-bypass. Sa akin kasi may bypass permission na. So, pag-enter ko dito, magsisimula na siyang mag-code. So, yan. Makikita nyo, nagko-code siya. So, yan. Ini-invoke niya yung front-end design skill, no? Nabasa nyo, front-end design skill. Let me read the brand assets first. Yun yung kahalagahan, guys, ng meron tayong Claude.md. No? Yung tawag natin na Claude.md file na ini-invoke niya yung front-end design skill for the website building. Kasi, pag ordinary yung Claude.md file lang in-upload nyo dyan, yung or gumawa kayo ng sarili nyo, hindi siya ganun babasahin, no? So, ito, nakapaloob na siya Claude.md file
front-end website rules. Kumbaga, inuuna niya yung skill na kailangan nating gamitin para magawa yung project. So, yan. Binabasa niya na. So, intay-intay lang natin. Okay guys, so nakita nyo naman, ito na, binigyan na tayo ng finished product ni Claude Code. So, makipapansin nyo dito, meron tayong local 301, no? Local 301 na binigay na kung saan natin siya pwedeng i-view. So, i-copy mo lang yung link na yan and then ipe-paste mo yan sa browser mo. Yan sa Google Chrome mo, no? Ipe-paste mo lang siya dyan para ma-view mo yung ginawa niyang website. So, yan. And kung mapapansin nyo guys, dito sa left side, dito sa ating Visual Studio Code, under temporary screenshots, mapapansin nyo guys, si Claude Code, pinag-i-screenshotan niya tong mga itong website na ginagawa niya, no? Inaaral niya kung paano siya napapaganda. Kasi nga, bakit niya ginagawa yan? Because that is hack number 3. No, yung hack number 3 po kasi gumagamit si Claude Code, no, sinusunod niya yung, kung mapapansin niyo, yung maalala niyo yung ating Claude MD file, no? Dito nakapaloob po kasi yung screenshot workflow at ini-install niya yung tinatawag na Puppeteer, no? So yung Puppeteer po is a skill, niraran niya yon para magkaroon siya ng screenshot and siya na yung mismo yung nag-aayos ng website. At wala kayong dapat intindihin doon, guys, kasi siya na yung gumawa nun para sa atin. Pero yun nga, I just would like to mention na si Claude Code po is self-healing siya, no, na dahil dito, dahil tama yung Claude MD file na binibigay natin sa kanya, nagfa-function siya ng tama using Puppeteer as screenshot loop para mapaganda yung website. Kasi guys, kung hindi niya yun ginawa, no, kung Claude MD file lang ang meron tayo guys, siguro kunyari, kung 100%, dito yung 0, kung 100% yung, and then 100% yung pinakamagandang website na magagawa natin. Using Claude, pupunta na tayo sa Claude MD file na ginawa natin, pupunta tayo sa around 40%, no? Tapos, in-install na natin siya kanina ng front-end design skill, no? In-install natin sa terminal. Kung di natin install yon, hanggang dito na lang mapapako yung website natin, yung ganda ng website. Pero yun nga, dahil in-install natin yung front-end design skill, umakyat siya ng around 60%. And then, dahil meron tayong screenshot loop Puppeteer, mas napapaganda niya ng napapaganda yung website niya, no? Dahil meron tayong hack number 3. Dahil step by step natin itong ginawa, yung output, no, yung output na to is na nagagawa natin siya ng tama, o nagagawa natin ng professionally grade yung website na ginagawa natin. So yun lang, no? Gusto ko lang i-emphasize. And also guys, if you have website inspiration, no, meron kayong gustong kopyahing website, no, si Claude Code, meron siyang ability, no? He has the ability to copy or clone websites, no? So paano ba natin gagawin 'yan? So for example, ayaw niyo ng design ng website niyo. Kunyari, ayaw niyo ng design ng website na to. Meron kayong gustong kopyahing website. For example, ano ba pwede nating kopyahing website? Itong website na to. Gusto mo yung design na to, no? Gusto mo yung paano siya ginawa. For example lang naman, no? Kung gusto niyo ito. So, kaya nating kopyahin to, no? So, si Claude Code, magagawa niya yon, no? And by using our prompt, no? Dito ba yung prompt natin? Yan. Kunyari, second prompt to copy a screenshot and style of a website. So, magkakopya natin yung screenshot nitong website na to. So, ang gagawin lang natin is pipindutin natin itong right-click lang dito sa website na to and then click inspect, no? So, I'm on a Mac, no? Baka magkaiba tayo pag Windows yung gamit nyo or iba yung hindi kayo gumagamit ng Apple. Pero yung sa akin kasi, ang ginagawa ko lang is right-click and then inspect. Tapos pupunta po ako sa console. Tapos pipindutin ko lang po yung Command-Shift-P and then screenshot, no? Type ko lang po yung screenshot para ma-capture ko yung full size, no? Capture full size of screenshot nung website na to. And then, ayan, isa-save niya siya as image.
So makokopya na natin siya, no, yung ito, pag pinindot niyo yan, magkakaroon kayo ng kopya ng website na yan. Ito, lalabas to. So and then also kokopyahin natin yung design ng website, no, yung yung HTML design niya. So punta tayo sa elements, no? And then punta lang kayo doon sa styles. Kunyari pinindot niyo yung styles, no? So ulitin ko, pag nasa Mac kayo, right click, inspect. Ayan. And then, kopyahin nyo lang po yung HTML doon. Punta kayo sa elements and then hanapin nyo yung styles and then i-copy paste nyo lang po yung para makopya natin yung design ng website, no? Copy nyo yan and then ang gagawin natin dyan, guys, ipi-paste natin siya dito, no? Kasama siya sa ano, ayan. Ayan, 'di ba? Wala tayong na-copy. Galing eh. Ayan, copy lang natin 'to. Yan, copy natin ng mabilis. Copy or edit. Copy. Ayan. And then, ipipaste natin siya dito. Yan, ito na yung style niya, no? And then, i-upload natin yung screenshot kanina. So, asa na yon? Screenshot ng Shakatab Labs. Ayan, and then, ipipaste natin yung prompt na prepared na para sa inyo, no? Ibibigay ko sa inyo yung prompt na to. Is I want to spin up a new website. Ayan. For us, so we can get rid of the old one and you can put this one on the new local host. I want you to basically just clone this website. I will give you the screenshot of the website as well as the style of code. So, kakopy nyo yan, guys. And then, ipipaste nyo siya sa Visual Studio Code. Kasama nung screenshot and then kasama nito yung kinuha nating elements. No, dito, no, ito, yung elements, tapos yung style ng website para makopya natin kung paano siya kinode. So, yan. Ginagawa na ni Claude Code is kinokopya niya. Yan ngayon, no, pinaprocess niya para at least tignan natin kung kaya niyang kopyahin. No? Hindi ko sigurado kasi di pa siya tapos. So, okay guys, tapos na, no? Natapos niya na yung pag-design ng website, no? Pinalitan niya na, no? Coming from this design. Diba ito yung una nating ginawa, tapos pinapalitan natin yung yung design, yung design na kinopya natin. Ito yung kinopya nating design, di ba? Kasi syempre kung kunyari yung unang design na ginawa niya hindi kayo nagandahan, kunyari ito hindi kayo nagandahan sa design na to, pero meron kayong ibang website na gusto nyong kopyahin, di ba? Pinakopya natin. Ito na yung lumabas doon sa paggawa niya. So ito na yung kinalabasan nung pinakopya natin siya, which is technically parang kamukhang-kamukha ng website na ginagawa niya, no? Parang ganito lang din, pero syempre iba yung content. Chad Godoy, no? Yung profile natin, no? Yung ginagawa niya diyan, pero yun nga, hindi niya makokopya yan kasi yung content ng website na to kakaiba, hindi siya pang personal website, pero ginawa lang natin siyang example na if ever na meron kayong gustong kopyahin na website, pwede rin. Pero yun nga, i-share ko lang din na kanina nagkamali siya. So, imbis na Chad Godoy yung copy, Chad Godoy yung copy, ang pinakita niya is ito yung finished product niya. Pero nga, sinabi ko sa kanya na mali yung copy na ginawa niya. Although tama yung design, pero yun nga, sinabi ko sa kanya kanina, you made it wrong, you copy all the copy. I just said copy the design of the website. So, kinopya niya rin yung mga nakasulat. So, pinaulit ko sa kanya, no, just in case lang na mangyari din sa inyo to. Kasi syempre, habang ginagawa niyo yung website nyo, posible na hindi tayo pare-pares ng problema na habang ginagawa niyo yun. No? Kasi ganoon naman talaga, di ba? Pag gumagamit ka ng Claude Code, iba-iba yung pwedeng problem na pwede nating makita na pwedeng sa inyo may problemang mangyayari na pwede din siyang kausapin, guys, na may mali. Kunyari, ito, sabi ko dyan, you made it all wrong, di ba? Mali yung ginawa mo, yan o. Sabi ko dyan, mali yung ginawa mo. You made it wrong, you copy all the copy. I just said copy the design of the website. So, yun, no? Pwede yung gawin yon, no? And that is for the hack number 4, no? Yung clone real website as inspiration. So, nakita nyo, gumamit tayo ng ibang website para magkaroon tayo ng ibang design, no? Ibang design. Kunyari, itong website na to, para magawa natin to, Chad Godoy pa rin, no? Ginamitan natin ng Claude Code, yung screenshot, di ba? Pinakita ko sa inyo kanina.
pwedeng gawin yon, no? Kunyari, ayaw nyo yung unang binigay ni Claude na website na design. Pero yun nga, sa akin, ako nagagandahan ako sa gawa ni Claude Code dun sa mga pinaprompt ko. Kunyari, ito, di ba? Ito yung lumabas ngayon eh. Pero maganda pa rin siya, di ba? Kung titignan mo, para sa akin, maganda pa rin siya. So, yun lang. And then, also, for the hack number 5, guys, yung hack number 5, pwede nyo pa rin i-edit yung mga parts ng mga website nyo, no? Yung, pwede kayong kumuha sa mga third party, yung 21st.dev. Kunyari, yung 21st.dev, guys. Kunyari, ito. Kasi, syempre, kung maarte kayo sa website, meron diyang mga part na gusto nyo siyang i-edit, no? Pwede kayong kumopya ng mga background. Kunyari, for example, etong website na to, ayaw mo ng gantong design, no? Pwede mong ibahin yung background. Kunyari, gusto mo tong Aurora background. Ito, yung meron ganong ilaw-ilaw na background. No? Pwede mo siyang i-copy, command prompt copy. Tapos, pwede mo siyang ipa-iba. Kunyari, ang labas ng ipe-paste mo siya dito. Yan. You are given a task to integrate an existing React component in the code base. Ayan, ipe-paste mo siya dyan. Kunyari, ito kasi, yung background na to, guys, kung gusto mong kopyahin to, makakopy mo yung prompt, no? Na pwede mong i-instruct kay Claude Code na kopyahin yung gantong background. Pwede mong gawin yon, no? Punta ka lang sa 21st.dev. So, ito yung, dito ka pwedeng kumopya ng pwedeng background, pwede yung mga testimonial, gusto mo yung design kung paano nila kinokopya, tapos gusto mo i-apply sa website mo, pwede mo rin siyang gawin doon. So, ngayon ginagawa niya, no? Just to give you an example, no, na marami tayong pwedeng gawin, no? Pag nagde-design ka ng website, there's a lot of, yun nga, yung tinatawag natin na hack, no? Hack number 5, no? If you don't want the background na generate ni Claude Code, pwede kayong kumuha ng ibang background coming from third-party apps like 21st.dev, no? Kunyari, itong website na to, or hindi lang background, guys, pwede yung mga maps, yung mga testimonials, kung paano nila ginagawa, no? Pwede mo siyang, kunyari, gusto mo yung ganito yung design sa website mo, yung testimonial part, 'di ba? May mga testimonial part, gusto mo yung ganyan, or yung pricing section, ito yung gusto mong design doon sa website mo. Kunyari, nagbebenta ka ng product or product ni client mo, pwede mong kopyahin yung prompt, copy prompt, tapos yan yung i-apply mo sa kay Claude, yan yung ibibigay mong prompt dito. So, ang possible lang mangyari dahil ginawa natin yan, magkakaroon tayo ng Aurora, yung Aurora background na kanina, 'di ba? Yung nyari yung asa na 'yon, Aurora. Ito ba 'yan? Aurora background, ito yung kokopyahin nating background. So, yan yung currently na ginagawa niya ngayon. So, tignan natin kung magagawa niya. Okay guys, so natapos na niya daw yung pag-e-edit ng code. At ayan, lumabas na, no? At nangyari, merong Aurora background. Kaso nga lang guys, ito na yung buong website, no? Pero yun nga, gusto natin i-apply niya dun sa lahat ng website. So, kakausapin natin siya. So, tatype natin. Hindi ko alam kung anong command dito. Kasi, syempre, ngayon ko pa lang na-experience. So, gusto ko gawin niya na i-apply niya yun dun sa buong website. Kasi kung mapapansin nyo, ito lang yung laman. So, tignan natin, no? I-type natin dito. Type natin dito. Okay. Kindly apply this to all parts of the website because I can only see this. So, screenshot natin to guys. Yan. And then, i-upload natin dito. Enter natin. Yan. Tignan natin kung kaya niya. Kasi guys, hindi niya, dapat ang kakalabasan niya, di ba, dapat buo. Ito kasi maraming content, di ba? So, ang ginawa niya lang ito. Tignan natin kung paano niya i-edit, no? So, ang kagandahan nito, guys, marunong yan mag-isip, no? Si Claude Code, sobrang talino niya. Naiisip niya kung paano niya gagawa ng paraan. Basta sabihin mo lang yung gusto mong makita. Na hindi mo na kailangan kung hindi mo alam kung hindi mo na kailangan marunong ka mag-coding, no? Basta sabihin mo lang kung ano yung nakikita mo. Then
siya na yung gagawa ng paraan para maayos yung problema. So, kapag dumating ka sa panahon na nahihirapan ka, siyang kaagapay mo sa buhay, si Claude Code. So, yan, no? Currently, inaayos niya ngayon tong problema. Sabi niya, the best approach here is keep the overall design from index.html. Apply the Aurora background only to the hero section since the other sections have their own specific backgrounds. Port all sections to the next.js page. So, I'm realizing the user might want the Aurora animation across every section, or they might just want the full website visible in the next.js app with Aurora on the hero. Looking at what they're seeing right now, just the simple hero with the title and tagline, they're pointing out that the rest of the website content is missing. So, yan, ginagawa niya ng paraan, no? Ang ginagawa naman natin dito is just showing you what Claude Code can do, or what you can still add as additional hack, 'di ba? Ngayon kasi kanina kasi nakagawa na tayo ng website, 'di ba? Dito pa lang nakagawa na tayo ng website sa hack number 3, 'di ba? Pero yung pang-apat, ang ginawa naman natin, kumopya tayo ng website, which is nagawa natin. Yung hack number 5 is yung 21st.dev, adding an additional component to the site to improve it. So, pwede naman hindi nyo gawin yung hack number 5 or yung hack number 4. Pwedeng hanggang hack number 3 lang kayo, okay na yon. Pero yun nga, just giving you, ito, yung ginagawa natin ngayon, I'm just giving you the possibility. Kung kayo yung gagawa ng website, na, possible pala, na, kunyari, gagawa ako ng website, gusto ko i-edit yung ibang parts ng website ko, titignan ko kung possible siya o hindi, So, that's my point. Yun lang yung point ko, guys, Sana makuha niyo yun. Okay guys, so natapos niya na yung website na nilagyan niya na ng background. So yun, nakikita nyo. Ayan, nilagyan niya ng Aurora, 'di ba? So etong Aurora na background na to, nakita nyo to, 'di ba? So ang ginawa niya na guys is in-apply niya yung pagka-Aurora niyan dito. Pero nakita niyo nasa pagka-white lang siya . So yan yung ginawa niya, na edit. So yun na, Tapos na tayo dun sa part na yon na nagawa na natin yung hack number 5. Pero nga, I'm just saying na hindi mo kailangan gawin lahat ng hack na yan, Yung hack number 4, yung hack number 5, pwedeng hanggang hack number 4 ka lang or pwedeng hanggang hack number 3. It's up to you guys kung gusto mo pang i-edit yung website. Ako kasi for functionality ako lagi . Kung nagpa-function na yung website, for me okay na yon. Pero yun nga, and then the next is paano naman tayo magkakaroon ng kagaya nito, kunyari si Boy Ipon guys, na website na talaga, Kasi ito, kung mapapansin nyo, wala pa siyang link, Itong ginagamit natin ay local host lang, tayo lang yung pwedeng makakita na to. So, ang gagawin natin guys, i-upload natin siya dito sa tinatawag nating GitHub. And then, i-deploy natin siya dito sa Vercel, yung tawag nating Vercel, para magkaroon kayo ng, kunyari ito, di ba? Nakikita nyo to, Boy Ipon test website vercel.app. So, meron siyang website, Nandun na siya sa internet na pwede mong i-share sa mga friends mo. So, ngayon, gagawin natin yon. And the only way na alam kong paano gawin siya is kausapin ko lang si Claude Code. So, okay, I'm satisfied with the final design that you made. Now, I want you to publish this in GitHub and then deploy it on my Vercel account. So yan, ipapublish na natin siya para ma-upload natin yung website sa internet para matapos na tayo. Pagkatapos nun, tapos na tayo kasi nga, yun naman yung kailangan nating final na So inutusan natin siya, na magkaroon tayo ng at least final na ganito, katulad nito guys, yung Boy Ipon test website.vercel.app. Meron tayong link na pwede natin i-share, na pwedeng makita ng ibang tao kasi ngayon wala pa silang kakayahan na makita nila yan. So eto, yun muna yung goal. Yun yung goal natin, makagawa tayo ng website kasi yun yung promise ko sa inyo, di ba? Na mapapublish na natin sa internet. Pero that's it. Meron kayong website na pwede nyo gamitin for yourself or for your client. So, hintayin lang natin kung paano niya ipapublish ngayon kasi ayan, GitHub is authenticated as Chad Godoy. So, pag ginagawa nyo to guys,
pwedeng i-ask niya kayo na i-login niyo yung GitHub account niyo, tapos i-login niyo rin yung Vercel account niyo. Pwedeng mangyari yon. Kasi yung sa akin kasi naka-login na at ayan, sabi niya, please open this URL in your browser to connect your Vercel account. O yan, ngayon hindi pa pala naka-connect yun sa akin. So, pipindutin ko yan para ma-connect yung Vercel account ko. Ayan, hinihingi. An MCP client is requesting access to your Vercel account. So, ang gagawin natin is yan, Chad Godoy Projects, no? Add. Pwede bang add na natin dito? Yan, dito. Boy Ipon Test website. Saan natin pwede? Teka lang, tignan muna natin. Allow and show a connection error that's expected. Just copy the full URL from your browser's address and paste it here. Just copy the full URL from your browser. So, punta muna tayo sa Vercel. I think kailangan natin mag-create ng new project. No? Ayan, Chad Godoy website, import. Ayan, deploy. Ayan, dineploy natin. Kasi yan, sabi niya, click allow in Vercel, you will direct to the local and you show your connection error that's expected. Just copy the full URL. Pero okay na eh. Yan, inaano ko na, i-deploy ko na siya. Deployment started 20 seconds ago. So, yan. And also, kung titignan mo, dapat meron na rin dito to. Saan na yan? Gumawa na ba siya dito? Ba't wala? Show more. Ayun, Chad Godoy website. So, yan. Nakagawa na siya sa GitHub natin ng ayan. Ito, in-upload niya na. And then, yung Vercel, ayan, pinublish niya na rin. So, kasi guys, ang nangyayari dyan, yung file na to, just to give you an understanding, ano ba yung nangyari? Etong file na to, yung Chad website tutorial natin, ang ginawa lang niya, dahil sinabi natin, i-upload sa GitHub, dito kasi ina-upload yan online para magamit mo. So, yun lang yun. So, ang in-upload niya, na sinabi natin, upload it to GitHub, in-upload niya na dito. So, mapapansin nyo dito, meron tayong project na Chad Godoy website, di ba? So, in-upload niya na itong file natin na to, doon sa dito. And then, pinublish niya to, itong code natin, dito sa tinatawag natin na Vercel, para ma-deploy at maging website siya. So, pag kinontinue natin yan, no, yan, makikita nyo magkakaroon kayo ng tinatawag natin na domain. Yan na yung website nyo, guys. So, yan na yung ginawa natin. So, yung website na ginawa natin dito kanina, no, naka-publish na siya online na pwede mo na siyang i-share, no. So, kung naguguluhin manay kayo, ulitin natin yung part na yon. So, ang ginawa lang naman natin, ang command natin dyan, guys, kanina is natin yung command natin. Hindi pala. Ito lang yung command natin. So, okay. I'm satisfied with the final design that you made. Now, I want you to publish this in GitHub and then deploy it on my Vercel account. So, GitHub, yan, dito. Kailangan may account kayo dito, guys. Gagawa kayo dito ng account nyo. And then, gagawa rin kayo ng account dito sa vercel.com para ma-publish yung website nyo. So, mapapansin nyo yan. Dito mo i-upload yan. Dito kayo iikot kasi dito natin siya kailangan siya naka-upload dito, no, para magkaroon kayo ng link, no. So yan na, nakagawa na tayo ng website na gamit yung ating 5 Claude Code Hacks for Website Build. Sorry, magmukha ng drawing art itong part na to eh. So yun yung final product natin, guys, eh. Nakalagay dito, deploy live GitHub plus Vercel. Ayan. So yun lang, no, paano mag-deploy ng website, no. Mag-search na lang kayo sa internet. Kung nahihirapan kayong sundan to, pwede kayong mag-search sa internet kung paano mag-deploy. Pero wala naman tayo masyadong ginawa dun, guys.
ang kagandahan dyan, si Claude naman po, nakakausap yan. No? Pag naguguluhan kayo, hindi nyo maintindihan, sabihin nyo lang kung ano yung gagawin nyo. Like, I don't know how to publish this on GitHub and deploy it on my Vercel account, 'di ba? So, kung hindi niyo alam 'yon, pwede niyo sabihin siya, please show me the steps. Gagawin niya na 'yon para sa inyo. Tuturuan niya kayo kung paano niyo gagawin 'yon, no? So, yun, na-publish na natin and that's it for my video. Don't forget nga po pala to subscribe and comment lang po yung Claude AI para may bigay ko po sa inyo yung prompt, yung mga kailangan nyo, yung Claude MD file na website, ano pa yung mga kailangan nyo dito, yung paano mag-install ng Claude Code sa inyong desktop. So, comment Claude AI down below sa ating comment section para at least mabigay ko po sa inyo. No? And see you on my next video po. Sana nakatulong po itong video na to sa inyo. Yun lang po guys and have a nice day po sa inyong lahat. Thank you po and bye-bye!